ang mensahe at diwa ng EDSA. Baka may mga iba pa nang tatanong, bakit meron pa bang diwa ang EDSA? May kabuluhan pa ba yung EDSA yan? Hindi po ba dahil nga dito po sa kumbaga, reversal of fortune na nangyari po sa ating bayan, ito ho yung minsan hindi mo rin matanggap siguro, Maricel. Ako'y nagpapasintabi sa mga sensitivities ng iba't ibang mga tao dahil ito rin po ang naging tampok na issue 3 years ago during the election. Hindi po ba? Yung pagbabalik ng rehimeng Marcos. Right? Right. Maraming mga sugat dito ang magnanaknak na naman kapag muli nating inungkat itong usapin na ito. Maraming mga sugat marahil na naghihilom na, Maricel. Mga sugat na nilikha na nagdaang bakbakan sa halalan. Mga sugat na nagbigay ng pait at sakit sa kaisipan damdamin ng maraming Pilipinong sinasabing nakibaka para sa ating inaasam-asam na kalayaan. Di ba? Nung halalan, yan ang naging main issue noon eh. Yeah. Right? Nung labanan po sa Panguluhan. Pero yung nga pong nangyari, nakabalik ang pamilya Marcos. Kaya ngayon naman, pagbutihin nyo. Dahil uulitin natin, bibihira ang binibigyan ng pagkakataon na ganyan. Na hindi may tatanggi yung imahe at yurak na nangyari sa inyong pangalan at apelyido ay ganun na lang. Diba? Pero nabigyan ng chance na makabalik sa pwesto. Kaya ngayon, hinihintay natin itong mga sinasabing mga dapat daw pagbabago na maramdaman natin. Yung mga promises, election promises. Dali lang ha. Kuha ko ng buwelo dito, Maricel. Okay. So, Feb 25, no? Hindi ito working, hindi ito holiday, pero may mga eskwelahan po na nagsasabi, hindi, wala kaming klase para nating magunita ito. Ano bang kabuluhan nga? Ano bang kahalagahan nito? Dito hong pagdiriwang na ito. Because basically, ang iniiwan sa ating mensahe, sa iyo, Sel, no? Sigurado ako, hindi ka naman isa sa mga, siguro, hindi ko alam kung yung father mo kung nandun ba siya sa EDSA. Kasi ako wala ako sa EDSA. Nung mangyari itong people power na ito, ako'y nandoon sa Tacloban at broadcaster na. Ng mga panahon na iyon. No? Ang mga kapatid ko, nandun sila nakisa sila sa EDSA. Nung panahong iyon, ano ba trabaho mo? Hindi pa ako nag-aaral noon, Manong Ted. Pero natatandaan ko, nasa bahay kami, nakikinig kami ng live ng mga report sa radyo. Radyo Veritas. Radyo, yeah. Tapos ine-explain ng tatay ko kung ano yung nangyayari. Okay. Na parang, naririnig mo yon yung background, may helicopter na kasi binabantayan. 1986 ba? Ilang taong ka na? 1986, I was... Yung po din ang binabagit nga ng iba na yun ang sayang, yung change na inaasahan natin. Na pagkatapos po ng unang people power na ito, yung change na inaasahan, hindi rin po nangyari, di ba? Bagamat nagkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas, nagkaroon po ng revolutionary government, nagkaroon muna na sinasabi pong paglilinis, pero mga kapatid, yung pong paggagawad ng hustisya, doon nagkamali dahil napagsamantalahan ng iba yung sistema pong umiiral pa rin sa ating bansa na kung tawagin nga po yung demokrasya. Ayoko pong habaan ang diskusyon dito, Sel, pero kayo pong mga nakikinig ngayon, lalo na ho sa mga naging bahagi po nitong karanasan na ito ng ating bayan, saan ba nagkamali tayo? Doon sa pagkakataon nga sana na magkaroon ng totoong pagbabago. Dahil ito magandang halimbawa dito, di ba? Sa ngayon. Opo, so usapin po ng hustisya. Ito lamang, meron pong isang principal na ginawaran po ng Sandigan Bayan ng 11 years of imprisonment dahil daw po sa pag-kickback ng 5,000 pesos. Sandigan Bayan po ito ang nagdesisyon. Pero habang ang mga kaso ng mga Marcos, ngayon pinakahuling kaso nila, dismiss na naman sa Sandigan Bayan. May panibago po. So dahan-dahan na po ito magmula nang magsimula ang mga kasong kinakaharap ng pamilya Marcos.
Magmula pa noon, dahan-dahan na po ito nadidismiss, nawawala na. So nasaan ang pagkukulang po dito mga kapatid? Ang sinasabi daw po kasi nagkukulang ang prosecution doon sa paghaharap ng ebidensya. Magmula noon hanggang ngayon. So ang dami po nito, dahan-dahan nadidismiss itong mga ill-gotten cases na ito. Sinasabi nga nila, kasi nga, walang ebidensya, kasi nga ang tagal ng paglilitis, kasi nga ganire. Pero nagkaroon ng chance noon na magkaroon ng mas maayos nga pong pamamaraan sa paglilitis. Pero nang dahil din po sa kakayahan ng iba to defend themselves using the resources na kinuha nila sa gobyerno, yun din ang ginamit. Yan ang nangyayari ngayon sa atin, di ba? Kung meron kang mga, mawalang galang lang, meron kang mga ninakaw, yung parte ng ninakaw mo, gamitin mo sa depensa mo. Saan ang pamamaraan? Sa perang hawak mo. Makakakuha ka ng mga abogado mahuhusay. Makakakuha ka ng makakagawa ka ng kaparaanan para ka makalusot sa mga kasong kinakaharap ninyo. Hindi po ba? Hindi ko sinasabing ito nangyayari ngayon, pero yan po ang mga posibleng nangyayari at mangyayari pa sa atin. Na wala po naging pagbabago, di po ba mga kapatid, sa usapin ng paggagawad ng katarungan sa atin. Kasi hindi mo naman napakulong talaga Hindi mo naman napanagot talaga Kaya nga din po, ito nga tayo ngayon. Nakabalik sa pamamagitan po naman ng sinasabing democratic process na halalan. Di ba? Medyo masalimuot lang itong isyong ito. Ayoko nga, sabi ko sa iyo, wala ito sa ating napaghandaan this morning. Pero sa sinasabi nga ni Ma'am Marisa, yung mensahe nitong EDSAng ito, paano po natin ito maiuukit sa kaisipan ng ating mga kabataan kung hindi mo babalikan talaga ang buong kasaysayan at ang mga totoong pangyayari at kung bakit tayo nasadlak sa sitwasyon na ito ngayon. Na nakabalik sa pwesto. Nakabalik sa pamamagitan po naman ng sinasabing democratic process na halalan. Di ba? Medyo masalimuot lang itong isyong ito. Ayoko nga, sabi ko sa iyo, wala ito sa ating napaghandaan this morning. Pero sa sinasabi nga ni Ma'am Marisa, yung mensahe nitong EDSAng ito, paano po natin ito maiuukit sa kaisipan ng ating mga kabataan kung hindi mo babalikan talaga ang buong kasaysayan at ang mga totoong pangyayari at kung bakit tayo nasadlak sa sitwasyon na ito ngayon. Na nagpatanggal ka, nag-oust ka ng isang pamilya na nakabalik sa pwesto at dahan-dahan nakabalik sa pwesto. Huwag po tayong sasabay sa kanilang direksyon na patuloy tayong budulin. Tatandaan ho ninyo yung mga malaking kasalanan nito. 117 billion pera ng PDIC kinuha nila ng Marcos administration. Kinuha po nila yung 117 billion pesos ng PDIC. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag. Yung PDIC po, tatandaan din natin, pinakialam na nila yung dalawang higanteng banking and financial institution. 25 billion pesos kinuha nila sa DBP. 50 billion pesos kinuha nila sa Land Bank. At kinuhaan din po nila ng 60 billion pesos ang PhilHealth noong 2024.